10 pinakadelikadong pangyayari o sakuna sa buong mundo. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Araw-araw may bago ka nalang mababalitaan na tiyak ikakagulat mo. Mula sa likas na ganda ng kalikasan hanggang sa mga kakaiba, delikadong pangyayari. Minsan, di ka pa nga nakakamove on sa isa, may bago na namang mababalitaan. Kaya ngayon ay pag-uusapan natin ng 10 pinakadelikadong pangyayari o sakuna sa buong mundo. Number 10. Ipo-ipo. Ang ipo-ipo o kilala sa Ingles na tornadoes ay kadalasang resulta ng bagyo. Ito yung mapapansin mong tila hugis embudo na nagsimulang mabuo sa langit, pababa sa lupa. Nabubuo ang ipo-ipo kapag nagbabanggaan ang mainit at malamig na hangin. Siguradong mawawasak lahat ng madadaanan nito. Habang bumibilis pa ang takbo nito ay tila mas humihigop ito ng hangin na dahilan sa lalong paglawak nito. Noong 2013, naitala ang isa sa pinakamalaking ipo-ipo sa US na umabot sa 2.6 miles ang lawak. Ang ilan pa sa pinakamapinsalang ipo-ipo ay umaabot ang bilis sa 300 miles kada oras. Bagamat nangyayari ito sa maraming lugar, isa ang US sa pinakasentro ng ipo-ipo dahil umaabot sa halos 1,000 ang ipo-ipong nararanasan nila taon-taon. Number 9. Water spout. Total ipo-ipo na rin naman ang pinag-uusapan. Alam mo bang hindi lang sa lupa pwedeng makaranas ng ipo-ipo? Pwede rin itong mangyari maging sa tubig. Naalala mo ba yung napabalitang 4 hanggang sa 5 ipo-ipo sa may Laguna de Bay noong katapusan ng Mayo ngayong taon? Halimbawa yon ng water spout. Mabuti na lang at wala namang napabalitang nasaktan sa pangyayari. Bukod kasi sa water spout, madalas susundan pa yan ng malakas na pag-ulan at may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Pagdating sa mga katangian, wala naman halos pinagkaiba ang water spout sa ipo-ipong nakikita mo sa lupa. Masamang balita ito lalong-lalo na sa mga naglalayag. Maraming beses na itong nagdulot ng paglubog ng mga barko at pagkamatay ng mga tao. Number 8. Fire World. Kung akala mo'y tapos na ang usapan tungkol sa ipo-ipo at kung iniisip mong hindi na ito marahil, lalala pa. Pero hindi mo pa naririnig ang tungkol sa Fire World. Isipin mo na lang ang doble-dobleng pinsala ng ipo-ipo na sasamahan pa ng apoy. Nakakatakot namang talaga. Hindi man ito karaniwang nangyayari at madalas man ay dulot ito ng wildfires. Di pa rin ito dapat ipagwalang bahala. Ang init kasi sa gitna nito, maaabot lang naman sa 1,000 degrees Celsius. Masasabing halos kasing init yan ng lava at 10 beses na mas mataas ang temperatura kumpara sa kumukulong tubig. Ang isa sa pinakamalaking fire world ay nangyari noong 1923 sa Japan matapos tumama ang isang malakas na lindol. Sa loob lamang ng 15 minuto, umabot sa mahigit 30,000 ang namatay. Number 7. Wildfires. Nabanggit na din naman ang tungkol sa wildfires kanina. Isa ito sa pinakakinatatakutang sakuna sa mundo. Marami na tayong nakita at nabalita ang ganitong pangyayari nitong mga nakalipas na taon. Kung tutok ka sa balita o lalo na sa social media, alam mo siguro ang tungkol sa wildfire na nangyari sa Australia na tumagal ng halos 6 na buwan. Kung di pa nagkaroon ng mga pag-ulan, mahihirapan lalong sugpuin ito. Madalas, hindi matukoy ang pinanggagalingan ng malawakang sunog na ito na nangyayari sa gubat o damuhan. Minsan naman, pwedeng dulot ito ng kidlat o gawa ng tao. At di lang mga tao ang naapektuhan nito, maging mga hayop na mawawalan ng tirahan. Gaano ito kadelikado? Sa tindi, pwede itong sumira o bumura ng halos isang buong bayan. Number 6. Earthquake. Isa pa sa pinakamapanganib na natural phenomena sa mundo, ang lindol. Sa sobrang dalas nga nito, bihira siguro ang taong di ito mararanasan kahit isang beses man lang sa buhay niya. Kahit ikaw siguro, naranasan mo na ito. Depende sa lakas nito, maraming ari-arian at buhay ang pwedeng mawala.
At madalas di lang ito matatapos sa isang lindol lang dahil maraming aftershocks pa ang pwedeng maranasan. Di pa kasama dyan ang posibilidad ng iba pang sakuna. Number 5. Landslides. Di tulad ng iba pang mga sakuna, nakabilang dito sa listahan ng landslide o pagguho ng lupa mula sa mataas ay kadalasang epekto ng iba pang mga natural disasters. Halimbawa, pwedeng magkaroon ng ganitong panganib kapag may malakas na pag-ulan, bagyo, lindol o pagsabog ng bulkan. Malaki din ang pwedeng maging pagkasira sa mga bahay at lupain at lalo na ang panganib sa buhay ng tao, lalo't mangyayari ito malapit sa mga residential areas. Halimbawa na lang sa Amerika, aabot sa 25 hanggang 50 na tao ang namamatay taon-taon dahil sa landslides. Di pa kabilang dito ang hanggang 3.5 bilyong dolyar na pwedeng pinsalang mangyari. Number 4. Submarine, volcanic eruptions. Pamilyar naman siguro sa iyo ang pagputok ng mga aktibong bulkan. Pero alam mo bang may ganito ding nangyayari sa ilalim ng tubig? Sa totoo nga niyan, kahit na hindi ito kasing kilala sa mga pagputok ng bulkan sa lupa, mas marami ang bilang ng bulkan sa ilalim ng tubig. Ayon sa estimate ng mga eksperto, pwedeng umabot sa milyon ang bilang ng submarine volcanoes at libo-libo dito ang aktibo. Kung itatanong mo naman kung gaano kalalim, marami ang higit 8,500 feet sa ilalim ng tubig. Kaya naman, maaari itong magdulot ng malalakas na tsunamis at maging paglubog ng barko. Bilang resulta naman ng mga pagsabog ng bulkan sa ilalim ng tubig, ay maaari itong bumuo ng isla tulad ng nangyari sa Iceland. Number 3. Tsunami. Kanina pa nababanggit ang tsunami, pero ano nga ba ito? Kapag nagkaroon ng malakas na lindol o paggalaw ng lupa sa ilalim ng tubig o kaya naman pagsabog ng submarine volcano, maaari itong magdulot ng tsunami o serye ng mga alon na pwedeng umabot at maging mapaminsala sa lupa. May mga pagkakataon na sa sobrang bilis nito kayang-kaya kang abutan kahit na tumakbo o sumakay ka pa sa sasakyan palayo. Ang bilis nga nito ay pwedeng ikumpara daw sa bilis ng jet plane, lalo na sa malalim na parte ng tubig. Minsan, ang taas nito ay aabot sa higit na 100 feet. Number 2. Ice tsunami. Malamang ngayon may ideya ka na kung ano ang ice tsunami, bagamat siguro ito ang unang beses na narinig mo ito. Dahil sa lahat ng nasa listahan ng pinakadelikadong pangyayari o sakuna sa mundo, isa ang ice tsunami sa pinakabihirang mangyari. Kapag naging yelo ang tubig tapos sinamahan pa ng malakas na hangin, pwedeng mangyari ang ice tsunami. Sa sobrang lakas nga ng hangin, pwede itong makarating sa lupa. Kung iisipin, para itong isang malaking tipak ng yelo o iceberg na gumagalaw. Bihira man, pero pwede pa rin itong magdulot ng malaking pinsala. Lalo na at pwede rin itong umabot sa taas na 40 feet. Number 1. Avalanche. Sa madaling salita, ang avalanche ay isang malaking koleksyon ng snow at yelo na nahuhulog o gumuguho ng napakabilis na kung aabutan ka, tiyak na pwede kang matabunan. Pwede kasing umabot sa higit na 100 miles per hour ang pagguho nito. Mahirap mahulaan kung kailan ito mangyayari. Pero ayon sa mga obserbasyon at pag-aaral, mga tao ang dahilan ng halos 90% ng mga avalanche. Kapag nalakaran o nagski ang isang tao sa isang tipak ng yelo sa bundok na mahina pa lang pundasyon, magko-collapse ito at magiging sanhi ng pagguho. Kaya masaya mang mag-adventure, dapat pa rin mag-ingat lagi. Siguraduhin na i-check mo din ang video ko na ito. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out!